Totoo ba na pinalaglag mo yung anak mo kay yung jowa mo? Mamamatay tao ka ba? Pumatay ka ba ng bata sa sinapupunan? Puki ng ina ka? Yan ang tanong ko sa'yo, sumagot ka. Idiin niyo si Sarah! Kayong mga nabahaan ng 125 million si Sarah ang kanyang opisina, chuchu-chuchu. Then, i-praise niyo si Bangag na bilyon-bilyon ang confidential funds. Trilyon ang budget. 19 trilyon ang utang ng bayan na walang maipakitang infrastruktura. Dahil yung infra, utang ina, yung perang yung 19 trilyon, kung inilagay yan sa mga infra, hindi ninakaw ni Sandro ni Satanas yung mga jutang genimis na yan, hindi yan nangyayari sa inyo. Hello mga palangga! How are you? Nagbabalik na naman si Maharlika. Andito tayo. Ano naman ang panama ni Audrey Hepburn sa ating aura ngayon. Sa ating fashion statement today, mga kababayan, at nagmamaganda kumikinang-kinang ang ating kalidog pero malungkot na balita dahil lubog sa baha ang Metro Manila. Ngayon, yes, share nyo na yan. O baka binabaha kayo ngayon. Napakalungkot. Pero deserve nyo yan eh. Di ba? Ayaw nyo manindigan. Nakakagalit? Anong gusto nyo? Maglupasay kayo dyan sa baha? O, anong sabi ko sa inyo? Ang baha, ang bagyo, ang paglubog nyo dyan ay walang pinipili yan kung DDS ka. Hindi namimili ang kalamidad ng DDS ka, dilawan ka, pulawan ka, putang ina nila. Okay? Ang reason kung bakit kayo binabaha dahil sa bangag, dahil sila ang tunay na cancer ng lipunan. Right? O, ano ngayon, tatawa-tawa kayo? Ang mga Pilipino, talagang ano lang, masayahing tao. Resilient. Di ba? O enjoy nyo yung baha. Kasi ayaw nyong manindigan. Baha anywhere. Sa Maynila, sa Pilipinas lalo. Sabi ko, sa Maynila, sa Pilipinas. Okay, buong Pilipinas. O, nasa na yung mga buwaka ng ina? Na mga trolls, mga pinklawan, dilawan, na nung nagbaha, I believe, talagang nagbaha sa Davao, sabi, ganito, ganyan, ang Davao binabaha, akala ko ba Duterte, ganito, ganyan, ganyan. Tanginan nyo. Alright? Yan yung sinasabi ko sa inyo. Ayaw nyo kasi manindigan. Mas inuunan nyo yung politika eh. Right? Mas inuunan nyo, wala kayong pakialam, nagpapaniwala kayo sa mga pari ng mga demonyo, hindi naman lahat. Diba? Ang tinutukan nyo si Duterte, si Sara, natuwa kayo na pinakidnap ni Bangag. Si Duterte, ayun, nakakulong. Si PRR, di ba, binabaha? Andun, malamig sa Netherlands. Ay, summer ngayon. Doon. Diba? At si PRRD, well, Attorney Duterte, abogado siya. Si PRRD, like 81 years old. Tapos na si Pangulong Duterte kung tutuusin. Ako at 80, I'm okay. Kung talagang yun ang inadya sa akin ng Diyos. Right? Pero si PRRD na pinakidnap na, yun ang natuwa kayo eh, mga puki ng ina ninyo eh. Dahil sarado ang utak nyo. Dahil gusto nyo kayong bahain dyan. I'm talking to the Pulawan, Pinklawan, and the Kaputahan. Mga makakaliwang grupo. Dahil kayo, na nakikinig dito, for sure ay gising na gising kayo. O eto ngayon, ang pagdadagundong o pagbugso ng mga malakas na baha dahil ninakaw nila ang flood control. Sasabihin ba ng batay ka lang doon muna tayo sa bahay ng Duterte supporter, iiwas tayo kasi Pinklawan to eh. Kasi bangagwag tayo dyan sa Pinklawan, ganyan. At Pinklawan, Bangagan, pukin ng ina,
Dito tayo sa mga Duterte kasi ito yung mga Duterte, dapat talaga binabaha. Pwede bang magganyan ang baha? Hindi. Hindi pwedeng mamili. Kahit demonyo, hayop, mabait, santo ay lalamunin ng baha. Dahil hinahayaan yung pagnakawan kayo every single day. Yan ang katotohanan, mga jutang Genemes. Ayaw niyong panagutin si Marcos Jr. na salot sa lipunan. Tignan muna natin to. Right? Okay. Bago yung mga balita na yan. Mga kababayan, pag hindi kayo kumilos at hindi nyo pinalayas yung mga jutang Genemes na yan, talagang antayin nyo pa. Sige. Antayin nyo pang lamunin ng mga anak nyo, mamatay kayong lahat sa baha. Dahil hinayaan nyo ang etong mga hayop na ito. Alright. Yan. Dahil hinayaan nyo yung cancer sa lipunan. Yang mga buwaka ng inang pamilyang yung hayop na yan. Ayan na malala na. Ayan o, cancer. Yang tatlong yan at lahat silang magkakamag-anak. Yan lang in-highlight natin. Yang hayop na bangag na yan. Yang puki ng inang yan, yung Lisa hayop na yan. Yan ang tunay na cancer sa lipunan. Dahilan kung bakit kayo binabaha. Yang hayop na yang Sandro na yan, na nagpakalat, nagbuga ng kasinungalingan. Mamaya pag-uusapan natin yung pagbuga niya ng kasinungalingan. Sila ay ang tunay na cancer sa Pilipinas o cancer ng Pilipinas. Ayan. Okay? Nakita niyo mga hayop. Malala na, kaya dapat yun ang kayo rin ang cancer cells sa ating lupang sinilangan. Right? I-enjoy nyo, mag-swimming kayo. Diba? Yung mga pink lawan-dilawan. But I'm sorry for may mga may palangga. Kayo nagising na nanindigan kasama ko. I'm sorry for you guys. Pero itong mga pulawan din, i-enjoy nyo. At sana malunod na kayong lahat para naman yung tagumatayo na kayo, ma-realize nyo, ay tama pala si Marlica, tama pala na dapat nanindigan tayo. Right? But you don't care. Politics, Duterte, sirain si Duterte. Nang panahon ni Duterte, nagkaganyan ba? May mga baha, of course. Pero hindi ganito kalala. Magtataka kayo, buong Metro Manila, Baguio, Benguet, Mindanao, di ba? All over. Pwedeng magbaha, pero pwede ba isa-isa lang muna? Dito sa isang lugar, ganitong lugar, di ba? Hindi buong Metro Manila. Pero dahil lahat ng kongresista na kaalyado ni Bangag na hinayaan niya na magnakaw ng flood control, ng money, eto ngayon, you enjoy it, right? Because you deserve it. Deserve nyo lahat dahil ayaw nyo manindigan, mga putang inang mga bangag na yan, dapat nyong kalusin. Diba? Enjoy nyo. Magpakasaya kayo, mag-swimming kayo. Kasi nagtatanga-tangahan ba kayo, nagbobobohan kayo, nagduduwag-duwagan kayo, ayaw nyo manindigan, ayan yung 14 Brave Marines na may sinumpaang salaysay na hinahakot ang pera ng bayan. Ayaw nyo pa rin maniwala, ang dating chairman ng Committee on Appropriations, Saldico, na dating nandiyan kaalyado nila and now in-expose na ang promotor ng pagnanakaw ay si Liza Tanas, si Marcos Jr., si Sandro Marcos, si Tambaluslos, si Pangandaman, si Bersamin, at iba pang mga kaalyado nila, okay lang din sa inyo, right? So enjoy it. Savor the taste of the burak, the tae, at lahat-lahat. I-enjoy mo. Proud to be Pinoy? Go! Mag-swimming kayo. Yes, Palangga. Cindy. Nakabalik na si Palangga ko. Cindy Chang. Right? Tignan yung apat na marino, ay apat na duwag, nagbaliktad. Sa ngalan ng 25 million na galing sa pera ng bayan. Wala kayong pakialam, kaya enough for that proud to be Filipino. Ngayon, may nanalo na dyan, na tennis, putang inang
Enough for that bullshit. Ano, proud kayo? Binaba kayo? Nalulunod kayo ngayon? Ano yun? Mag-tennis kayo. Enjoy nyo, pak. Ayan, si Iyala. Proud to be Pinoy. Habang nagkandamatay ang inyong pamilya, recently, nabasa natin sa balita, may isang rider na kaawa-awa. I don't know. I hope hindi siya kaalyado natin. You know? Baka, I'm not gonna say anything bad. Hindi natin kilala yung tao. Pero ganun pa man. Okay? Kawawa. Ang gusto ko kasi sana maramdaman yung mga putang ina na walang yung tuwang-tuwa pa kay bangag. Yung tamaan kayo ng mga puno, tamaan kayo ng kidlat, para ma-feel nyo na, ay putang ina, tama nga itong mga, itong ako na lang, si Maharlika na hayop tong bangag na ito. You don't care. Wala kayong pagmamahal sa mga. Kaya yung mga pagpalakpak nyo sa mga nananalo, sa mga patimpalak, isang kaputahan yan. Sige nga. Sige. Anong nagawa dahil nanalo tayo sa tennis? Natanggal ba ang mga baha? Sige nga, magpalakpak kayo. Proud to be Filipino. Nanalo sa DC, nanalo sa Toronto. Puki ng ina. Oh, di ba? Pinagnanakawan kayo ng bangag. Imbis na magpalakpak kayo dyan sa mga sports, kahit ano, dapat tinatanggal nyo ang demonyo sa inyong gobyernong bangag na bangag. Okay, may isi-share tayo. Katulad nito. Din natin to. Okay. May sino ba gumawa nitong reel na to? Okay? Okay, pakinggan nyo to. Itong mga hayop na to. Okay, ba't di walang sound to? Wait a minute. Okay, ito meron. Okay, may gumawa ng reel na ito na kailangan nyo marinig. Here we go. Ito mga cancer sa lipunan. Itong mga cancer, mga yawa. Look at this. Okay, here. Nakita nyo to? Balikan natin ang demonyong laway. What the fuck? Ba't gumaganyan siya? Anong drama niya? Oy, may technical difficulty. Hindi. Wait. Dito na lang. Sa panahon, Speaker Martin Romualdez, bumaha at bumagyo ng Diba? Ayan, pinapakita yung baha. Sa lugar niya. Sinasayaw-sayawan lang kayo. Diba? Sinasayaw-sayawan lang kayo, mga kababayan. Binaha ang kanyang lugar. Ano pa? Sige nga, ano pa, Abi? Nakakagalit kasi, mga kababayan. Sobrang nakakagalit ang karanasan ninyo. Akala nyo, tutuwa ako? Out of my galit kasi, pinabayaan nyo lang na nararanasan nyo yung ganyang panggigipit ng bangag administration. Dahil kay Speaker yan, Manila Bulletin. Residents brave the chest deep flood water after a river overflowed due to heavy rains brought by the enhanced southwest monsoon along Tuklong San Sebastian Road in Barangay Alapan, Imus City and Ramos Street. Alright? In Barangay Gahak, Kawit Cavite. Ito na ngayon. Nakita nyo? Enjoy nyo! Ayan. Enjoy nyo yan. Ang saya, di ba? Ang saya. Kasi bulag kayo. Yan ang katotohanan. Ang saya kasi ayaw nyong manindigan. Dahil, ang Pinoy nga ay matiisin, chuchu-chuchu, ditiisin nyo. Sabi ko nga, hanggang sa kayo na ang susunod na mategi. Tignan natin tong report ng News 5. Okay? Tignan natin ang report nila.
Oh, puro baha ang report. That's good. At least nire-report niyo yung baha. Oh, ayan, oh. Disaster response, chuchu-chuchu, o kaya ayan, oh. Ang ganda, di ba? Oh, saya-saya, no? Oh, magpapakitang gilas daw yung mga, ano na yan, oh, mga ulol na mga pulis na nagpapakatanga. Oh, di ba? Ang saya-saya. Oh, yan. Oh, di ba? Ang saya-saya. Buhatin yung mga bigas. Yung mga kutsyon ninyo. Oh, paano pa tutulugan ninyo? Wala na, di ba? Ano pa sinasabi dito? Okay? Doon tayo sa, ito. Oh, katulad dito, ito, pakita ko lang itong kadyutahan ito. Mano-manong pag-alis ng basura sa ilog. Buwis buhay ang ginagawa. Mano-manong pagtanggal ng mga opisyal ng barangay sa basurang bumabara sa daluyan ng ilog sa Magalang, Pampanga. Ay, tingnan natin. Sa inyo po. O, yan ba? Marami pong alam. Oh. Mga kababayan. Saya. Sobrang saya na. Oh, nakita nyo? Anong ibig sabihin yan? Okay, tama. Wait. Tama ba yan? Tama ba yan? Okay, na ganyan, walang equipment. Oh, tinatanggal nila yung mga basura. Anong ibig sabihin yan, mga palangga ko? Ano ibig sabihin yan? Wala silang, number 1, trash skimmer boat. O yung mga conveyors. O yung mga equipments para pagtanggal. Yung, mo tao, pwede pa maanod yung mga matanda doon. Mamaya atakin pa sa puso yun. Di mo alam kung anong edad doon, di ba? Bigla malaglag. O, ano pa dapat ang pinoprovide ng gobyerno? Okay. Aquatic weed or trash harvester. Yung may mekanismo. Ayaw nilang punduhan yan. Kasi nga naman, ba't sila gagastos ng maybe, tingnan natin ang presyo. Yung binanggit ko, like $5,000 based sa price ito to 100K. Okay? Yan ang mga presyuhan. Automatic conveyor, trash collector, large river interceptor, chuchu-chuchu. Right? Bakit wala tayong ganyan? Meron siguro mangilan-ngilan. Bakit wala tayong mga automatic equipments para hindi magkandos-kandos ang mga taong ganyan, mga barangay, di ba? Nasaan ang pondo? Diyan sa flood control na yan. Tingnan mo, human control na, sasagin, yung kamay nila gumaganon-ganon. Wala nga silang mga gear. O, pakita pa natin. Ito yung gusto nyo. Sige, enjoy nyo. I-enjoy nyo ang kaputahan ng Bangag Administration. Enjoy nyo lang. Okay? O, ano ba to? Diba, puro ba? Hinahanap ko yung kanina. O, katulad dito, may papakita tayo sa inyo. Here we go. Another thing. Syempre, kunyari, may ginagawa ang gobyerno, no? Anong sinasabi dyan? Ayan. Clearing operations sa EDSA. Nagsagawa ng clearing operations ang MMDA sa bahagi ng EDSA kung saan gumuho ang perimeter o perimeter wall ng isang pribadong subdivision sa Makati City. O pribado, kaya siguro pinarioritize ng bonggang-bongga. Pero tignan mo ang MMDA. Okay? Pakita ko sa inyo kung gaano kabulok. Ayan, naglilinis, di ba? Ay, meron namang kapote ng bonggang-bongga. Tignan mo mga itsura nila. Ayan, naglilinis. Tignan mo focus on this. Nakatsinelas. Ganyan ba? Nakatsinelas. Wala man lang rubber boots. Nakatsinelas. Pwede silang masalugsugan. Wala man lang hard hat. Kasi ayaw budgetan ng gobyernong Bangag. May mga pako-pako pa yan, Pwede ka matusok. 'Di ba? Ganyan. Okay? Ganyan ang Bangag Administration and i-enjoy nyo lang. Huwag kayong manindigan. Salta kayo, Bangag, Bangag, go Bangag. Ang galing-galing ni Bangag. Ang galing ng pamilyang Bangag. Right? Ganun lang. Para sa susunod na ulan, maglilimas uli kayo. Hindi pa kayo tapos magligpit sa nakaraang baha. Baka nung nakaraang taon, hindi nyo pa napaayos ang bahay nyo. Right? Yes, dyan na. Walang proper gear, walang equipments, wala kasi inuubos sa pagsisinghot
sa pagnanakaw. May budget, pero ninanakaw nila. The reason why, gustong ikulong lahat. Kaya si Marcoleta, na porsigido na imbestigahan para panagutin ang nagnakaw ng flood control, ayon, kinulong. Si Leandro Leviste, ayan, gusto rin ikulong na nag-expose ng Cabral Files na kasabwat, kasangkot si Eric Sylvester, si Tito Soto, yung mga ulaga senators and congressman. Right? Kaya ayaw pa imbestigahan kasi sila ang sangkot. Kaya yung 4 na Coward Marines ay binaliktad na, nag-recant, kasi ang pinaka nasagasaan sa kanilang tamang testimonya nung una ay si Sandro Marcos, na dinilibera ng pera, at si Bangag at si Satanas sa Ilocos. O, magpakabangag pa rin kayo. Habang sila ay nagpapakasarap ngayon, alam niyo ba, pag ulan, masarap yan. Nagsisteak sila, nagwa-wine sila, nagsisamon sila, di ba? Ano ba, yung mga mahaling isda, nagtutuna, di ba? Yung mga hindi nakakain ng mahirap, nagkaka-VR sila, at kung ano-ano pa ang ine-enjoy nila. At may mga babae pa na baka nagtsutsakan sila dahil, kapag malamig, nagpapainit ang mga addictus at mga masasamang damo, di ba? Samantalang kayo, naglilimas ng tubig sa baha. Right? Then, yung mga papel ng mga anak ninyo, yung mga libro ng mga anak ninyo, nabaha na. Diba? Ngayon, kawawa naman si Totoy, si Nini, ba? Nabasa ang bag, nawala ng kama. Nakita nyo ka na, wala ng kama, wala ng unan. Lagpas tao ba naman ng baha, anong maililigtas mo? Right? Binabaha tayo dahil talaga naman inuulan ng Pilipinas. Nakaranas din naman ako ng baha, pero hindi ganyan. Dati ang binabaha lang ay ang Espanya. Yan ang naalala ko, college days. Yun ang madalas binabaha, di ba? Pero yung ibang mga area, yung mga ngayon na binabaha, hindi man binabaha dati yan eh. Kasi nga, ninanakaw at ninanakaw nila ang pera ng bayan, and it's okay sa inyo. Bangag pa rin, bagong Pilipinas, bubog sa baha. Kaya nyo pa? Kaya pa, magpalubog pa kayo sa baha. Kaliwat kanan ang krimen? Yes. Kaya pa? Kakayanin nyo ba? O, yan. Patayan dito, patayan doon. Congratulations. Enjoy. I-enjoy nyo. Para kayong mga sadista eh. I-enjoy nyo yung tamis ng mga burak na nalalasahan nyo habang kayo ay lutang ngayon. Right? Oh, sabi ni Taratara, yan daw ay pinapalabas, ano daw? Polboron, kadiri daw, sabi ni Claire Taratara, iaw daw yung pinalabas sa Polboron, kadiri daw, sabi sa vlog. Ay, nako. Kaya pala hanggang ngayon, wala pa rin kaso si Cathy Binag at si Maharlika patungkol din sa pagiging addict ni Bangag at pinatunayan ng kanyang kapatid na si Amy Marcos. Isa pa yan, I'll talk about later sa statement na kasinungalingan ni Sandro Marcos. Sabi ni Mai Jean, si Lord na ang gumawa ng way para magising na ang mga pulahan at dilawa na ugok pa rin. Kaya nga eh, ay mga, ginigising na kayo ni Lord, pero you don't care about it, enjoy. Enjoy the baha. Nabaha na yung mga bigas niyo for sure. Yung mga paninda nyo bigas, paninda nyo gulay, naanod na, paninda nyo mga arena, mantika, lahat, lalo may mga tindahan. Enjoy nyo lang. Kasi ang sarap-sarap, di ba, ng baha. Ayaw nyo manindigan eh. Di ba? Si Marley kasi sinungaling yan. 2023, nilabas ko ang issue sa flood control na yan. Minuran nyo pa ako, di ba, ng mga paglawan-dilawan. Anong sabi ko? Manindigan kayo, aantayin nyo pa bang malubog kayo at mamatay kayo? O yan, nagkandamatay na yung mga kababayan natin. Then, enjoy. Savor. Di ba? Kasi ang mga Pilipino masiyahin. Kahit bumabaha, enjoy lang din. Mag-inom-inom pa tayo, pare. Mag-swimming pa tayo. Ganyan daw kasi ang Pilipino eh. Tatawanan lang. Ang baha na yan, baha lang kayo. Pilipino kami. Kaya enjoy! Enjoy! My God!
Tapos manood kayo ng tennis. Proud. Iyala, nanalo. Ang sarap maging Pilipino. Habang hanggang dito ang baha, oh, proud ka pa rin. Right? Fuck that. Right? Enjoy. Mag-ano pa rin kayo. Buhay nyo naman yan eh. Ako, nandito ako, di kami binaba. Ang kalaban lang namin sa, dito sa kung saan man ako, baha din. Di ba? Ano gagawin niya? Bagong Pilipinas, lubog sa baha. Mag-swimming ka? Mag-swimming ka, di ba? Ganun lang. Mag-swimming kayo. Enjoy it, darling. Kakagigil, di ba? Kasi ayaw nyo manindigan eh. Ayaw nyo manindigan. Puro baha ang kwento dito. Abot tuhod sa QC. Ayan. Saan pa? Lagpas ulo. Baha sa loob ng ayan. Buho na si bahan. Ito, maganda to iulat. Okay? Santo Niño Parish, San Fernando. Ayan. Pagyan natin to, kung ano tong balita na to. Oh. Father! Ayan, Father! Ang putang ina nyo. Ayan. Binaha na ang simbahan. Ang saya-saya. Di ba, Father? Na nakatanggap ng maleta galing kay Satanas. Kumusta na yung mga paring bulaan? Kumusta na kayo na mga paring bulaan, mga putang ina ninyo? Di ba? Kumusta na mga pare? Kumusta na? Bakit hindi na napigilan ang baha? Makatapos kayo, makatanggap ng maleta, di magdilat pa rin kayo ng bilat ng kanser sa lipunan na si Liza Tanas, si Bangag. Dilapan nyo ang bilat, kapalit ng maleta, ang buli ni Bangag. Sige mga pare, mga katolikong kapwa ko. Enjoy nyo yan. Sana nga, kayo na malunod dyan eh, putang ina nyo eh. Ikaw, sino ka? Socrates Villegas. Siciliano. Sino pa? Mga pangalan? Mga hayop na yan. Dapat kayo ang nalunod dyan. Kasi kayo ang nakikipag sa buwatan sa Marcos Bangag Kawatan. Yes, sabi ni Michael Bray, mas priority nila ang impeachment at paksilika. Mas lalo na yung impeachment. Di ba? Priority nila. Sige. Durugin nyo si Sara Duterte sa impeachment na yan. Isang tao lang si Sara Duterte. Si Inday Sara, pwede kang lumipad dyan, pumunta na ng Germany forever. Kung gusto niya lang. At, goodbye Philippines, bala kayo. Pero, for sure, hindi niya gagawin yan. Pero kayo, sabi ko nga, ang baha, walang pinipili. Duterte supporter ka man, pinklawan, dilawan ka man, babahain ka at pwede kang mamatay kung nagpapaka-tanga ka at ayaw mong manindigan. Sige nga, ang problema lang natin nung panahon ni Duterte, ano ang concern nyo? Ang concern ng mga dilawan, pinapatay. Yung mga kriminal, meron din kasi silang karapatang pantao. Kawawa naman ang mga kriminal, mga pare na adiktos na umamin si Father Flavi, na nanonood ng bomba, kung ano-ano mga kaputahan ng kawawa naman yung tao din yan, nagbagong buhay, 15 years nagshabu, mga ganyan kayo, di ba? Yung mga dilawan, pinklawan yun, ganyan. Kawawa naman, di ba? Si Kaayo, si Virus. Karapatan din nila yan. Dahil wala na silang way kundi magbenta ng droga. Yan ang itinira kay Duterte. Sa panahon ni Bangag, anong gusto nyo? Mamatay ang mga demonyong kawatan? Mga sangkot sa pulburon? O kayo ang mamatay? Dahil sa baha, mapinsala ang inyong baka nga ay mga kama na nakita natin kayo na pahulugan pa yan 5-6 galing sa Bombay. Right? Baka galing pa yan doon. Yung mga binitbit ba doon? Bigas ba yon? Baka galing pa yan doon. Paano kayo makarecover? Di sige, kanta lang kayo. Bagong Pilipinas, lubog sa baha. Kaya nyo pa? Kaya pa.
Di ba? Ganyan. Ang putang ina. Ayaw niyo pa kasi patalsikin. Kaya, congratulations. Yun na yung masasabi ko kasi lahat ng galit ko, lahat ng inexpose ko na may adik kayong presidente, may smuggler, hoarder, kidnapper. You don't care. Nagbubuwis na nga tayo ng buhay dito, you don't care. Nagpapakalat pa kayo ng kasinungalingan against Maharlika. You enjoy. Enjoy the best of the best moment in time. Yung baha. Enjoy nyo yan. Ipaghihigop daw kay Bangag ang tubig, sabi ni Victoria. Ano sabi ni Bangag? Ipunin nyo daw yan, yung tubig baha, para magamit ninyo. Ano eksakto sinabi ni Bangag, mga palangga? Ipunin natin ang tubig baha para may magamit tayo. Ipunin nyo! Ilagay nyo sa loob ng bahay nyo, yung mga bawag nyong itapon. Huwag nyong limasin. Huwag nyong limasin yan. Dahil sabi ng Bangag nyong presidente, ipunin nyo ang tubig baha. Do it! Di ba? Gawin nyo yan. Ilagay nyo sa lahat, sa mga lalagyan nyo. Ayaw nyo manindigan eh. Mga pukinang ina kayong mga pulawan-dilawan eh. Okay? Ano pa bago ako mag-move on? Kasi puro baha oh. Puro baha. Nakakagalit. Okay? Binigyan na kayo ng isang Maharlika na nag-expose sa demonyong Bangag, kaya ako ipapagurgur ng mga yan. Dahil ako ang una, ang ugat na gusto nilang putulin sa pag-expose ko na adik, kawatan, smuggler, hoarder, kidnapper, nag-a-appoint ng Amerikano, ng Chinese. Nalabag sa batas ang Bangag. Nanggigipit, gumugurgur, nag-o-orgy. What else do you want? Ano pa gid-abi? O gusto nyo yan ganyan. Enjoy the baha. Magsabit pa kayo ng banderitas. Maghatawag pa kayo ng mga hayop na combo. Mag-ano kayo, gita-gitara, ang saya-saya, di ba? Bagong Pilipinas, lubog sa baha. Kaya nyo pa? Kaya pa. O, ganyan na dapat talaga. Ganyan nyo nga ng lyrics yan. Tangin na yan. Hindi na kayo naawa sa mga sarili ninyo. I don't know. Diba? Kung pwede ko may kulam na ako, patay na lahat yung mga yan. Kaso lang wala tayong kulam. Right? Tingnan to, ano itong pinagsasabi dito? Okay. Here we go. Nakakagalit? Do you think natutuwa ako? Oh, 1 hour ago, ito pala. 1 hour ago, here we go. Oh, ito ha, nabagsakan. Ano sinasabi dito? Oh. Ay, akala niya, totoo ako, na-stress ako sa sitwasyon niya, sa tinuod lang. Rider na nabagsakan ng puno at poste ng kuryente. Sa CCTV, sa pagbagsak ng puno at poste sa isang rider sa Circumferential Road sa Antipolo, Rizal. Tingnan natin. Kawawa naman ang palangga natin, oh. Oh, kaluluoy man. Oh, namatay na yan. 1 hour ago yan, may update dyan ang DZRH. O, nabagsakan. Gusto nyo ba bang antayin, mga rider o kotse o whoever you are? Gusto nyo bang antayin na mangyari sa inyo yan? Gusto nyo pa? Kasi nga walang pinipili. Hindi naman sasabihin ng puno, teka, dito ako babagsak sa mga Duterte supporters kasi kaaway namin to eh. O, di ba? Buti sana kung may buhay ang puno, di ba? Na nagsasalta na tao na pwede siyang mamili, di ba? By the way, ang sarap ng tubig dito kung nasaan ako. Cheers. Ang ganda pa ng baso nila pang mayaman. Anyway, what the fuck? As in, what the fuck, mga kababayan? Yeah. Ano pa? Oh, ito pa. Oh, ito pa. Pag-rescue sa mga binahang residente sa Kawit Cavite sa lugar ni Demonyong Laway. Pakinggan nga natin, panoorin natin to para i-enjoy natin. Para wag na kayo manindigan, enjoy natin to mga senaryo na ito. This is the best. I-rescue daw ito. Ayan. Oh, yan. Ayan. Saya, di ba? Wow, ang galing ng Red Cross. Oh, mga bata. Basta di ba yan?
O si Jollibee yan lang. Ayan. O, gusto niyo yan? Ayan, di ba? Oh, gusto niyo yan? Kaya ako galit eh. Ayan, gusto niyo yan si tatay, oh. Makaluluoy. Ayan, gusto niyo yan. Ayan, no. Ang saya-saya. Ang saya-saya. Ayaw niyo manindigan, kayo ang what? Naapektuhan. Sabi ni 5590, Miss Maharlika, yung EDSA busway na project ni Dizon, nalusaw na yung Japanese asphalt quality daw na pinagyabang ni Vince Dizon. Sip-sip na Dizon. Yun na nga palangga. Thank you for that info. I-enjoy nyo lang ba yan? Nakakagalit. Okay? Nakakagalit. Na kung pwede ko lang sila lahat kulamin, kung epektibo lang ang kulam, patay na silang lahat. Mapagbayaran nila para hindi yun na nararanasan yan. Pero ayaw nyo manindigan. Sabi ko nga, i-enjoy nyo. Kaluoy man, ano? Pati pitchil nila ang sosyal. Thank you. Okay. Inaudit na ng kalikasan ng flood control, sabi ni Somerset. True. Sabi ni Good Daliba, sisihin nyo ang sarili nyo. Hinayaan yung ilubog kayo ng baha na admin ng bangag. Kaya nga, magpakabangag ba rin kayo? Please, ituloy nyo lang yan. Hanggang sa kayo na yung susunod na mamatay. Kayo na susunod na lagyan ng bagsakan ng ng puno. O anong sabi diyan? I think ito. Update. O update, 'di ba pinakita ko yung bagsak ng puno? Ano sinasabi diyan? Pumanaw na ang delivery rider na nabagsakan ng poste ng kuryente at puno sa Circumferential Road sa Barangay San Jose Rizal ngayong araw, Agosto 9. Makikitang nakasilong lamang ang rider nang biglang bumagsak ang puno at poste. It's so sad. Okay? My God. Alam nyo, hindi ko alam kung hanggang kailan nyo titiisin to mga to. I don't know kung kailan kayo manindigan. Sige, anuin pa rin kayo, murahin nyo pa rin, ipagdasal nyo pa rin, magsigaw-sigaw kayo, garapon-garapon kay Duterte, ganyan. Si Duterte pa rin ang may kasalanan. Magpakatanga kayo. Si Sara pa rin ang sisihin ninyo. Si Sara ba ang may hawak ng budget ng bayan? Idiin nyo si Sara. Kayong mga nabahaan ng 125 million si Sara ang kanyang opisina, chuchu-chuchu. Then, i-praise nyo si Bangag na bilyon-bilyon ang confidential funds. Trilyon ang budget. 19 trilyon ang utang ng bayan na walang maipakitang infrastruktura. Dahil yung infra, utang ina, yung perang yung 19 trillion, kung inilagay yan sa mga infra, hindi ninakaw ni Sandro ni Satanas, yung mga jutang ginemis na yan, hindi yan ang yayari sa inyo. Yan ang katotohanan. Pero nagpapakatanga kayo. Kaya enough for that bullshit na proud kayong maging Pilipino. Hindi nakaka-proud maging Pilipino dahil mga duwag kayo. Buisit kayo. Ayaw nyo manindigan. Matatalino pa naman kayo na turingan. Magagaling ang mga Pilipino. Kaya namin yan. Diba? Ang mga Pilipino kahit saan mo iba to, nag-excel yan. Totoo naman. Totoo naman na magagaling ang Pilipino, pero tanga. Nagpapakatanga kayo sa kabangagan ni Marcos Jr. Diba? Pagdating sa ibang bansa, ang galing-galing. Diba? Proud to be Pinoy. Ang gagaling, ganyan-ganyan. Pagdating sa sariling bayan, tanga. Duwag. Oh. Kayo dyan. Puisit. Na? Sino ang hindi mabubuisit ma-high blood dyan sa nakikita ko? Sino nga hindi ma-high blood? Do you think, sabi ko kahit dilawan pulawan ka, matutuwa ako na naglulunod-lunod kayo dyan?
Yung sinasabi ko sa inyo, ang ginawa na pagnanakaw ni Bangag na in-expose ko sa inyo, magsimula sa smuggling, hoarding, tsuktsakan, kung ano-ano pa, kidnapan, dahil sa ngalan ng pera ng bayan. Nung sinabi ko yon, hindi lang ibig sabihin ang makinabang ng Duterte supporter. Buong Pilipino. Kasi hodang dilawan ka, pinklawan ka, kayo, hindi ako. Buisit. As in, buisit na nakikita natin ngayon. Kailangan nyo nang wakasan yung hayop na Bangag na yan. Kailangan nyo nang tapusin yung mga putang inang yan, dahil kung hindi, kayo ang matatapos. Yon, kayo matatapos. At sabi ko nga, just enjoy it, darling. Kumanta-kanta pa kayo. Oh, ano pa to? 1 hour ago pa lang yan, binabalikan natin mga balita dito. Hindi ko kaya panoorin tong mga to eh. Kaya we have to, ano lang, kailangan nyo lang, I don't know kung kailan kayo magigising. Ito, oh, ito, oh. Ito, masayahing Pilipino. Oh, ito, masayahing Pilipino. Tingnan natin ito. Pakinggan natin, ang saya ng Pilipino. Ito, ang saya, tumatawa pa sila eh. Teka, wait. Kaya kayo naluloko lagi ng gobyernong Bangag eh. Ito. Why, ikaw na vlog! Ay mo na sa vlog! Nag-vlog ka daw. Oh, diba? Aha. Ang saya no. Yan, kaya Pilipino no. Yan, sa Cavite yan, sa bahay, sa lugar ni Laway. Ah, dahil kang speaker. Ay, hirap Ganyan dyan, te. ang naranasan nyo. Ano kasi? Kaya, Pilipino na. Saya. Saya, no? Clap, clap, clap. Masaya maging Pilipino. Na kahit pinagnanakawan ka na, binabaha ka na, nakasmile ka pa rin. Kasi grabe ang Pilipino. Resilient. Kaya kahit punos, lindol, bagyo sa buhay nila. Right? Tawa pa. Iba nga dyan, nagiinuman pa eh. May pang-content na daw sila, saya-saya, sabi ni Maki. I know, kasi parang natin vlog-vlog, di ba? Okay, welcome sa vlog, di ba? Oh, ganyan. Enjoy nyo. Welcome sa vlog. There we go. Ang pati pala, ayun o, Baguio. Zero visibility, oh. Oh, natin ito lahat. Oh. Lahat. Saan pa? Nakakagalit. Saan to? Dalig. Sa Dalig, Rizal. Okay? Grabe ang baha, oh. Grabe. Ito yung pinakita natin kanina. Dalig, Rizal. Basahin pa natin. Bacoor. Oh my goodness. Tapos lulukuhin kayo ni Bangag. Ang katotohanan, ang buong buo kong sinulat, yung unang bahagi at saka yung huling bahagi, ako mismong sumulat nun. Ulol! Bangag Jr., niloloko na naman kayo na yung SONA daw niya, siya daw nagsulat. Yung seniority na daw niya, itong putang inang adik na to, hindi pa namatay ito. Yakapin ka na ni Aida Everding, putang ina ka Marcos Jr. Hayop ka. Kulang ang buhay mo pagbayaran. 10 ng pamilya mo, mga kasabwat mo, sa pambababoy, pagnanakaw mo sa pera ng bayang putang ina ka. Ang asawa mong demonyo na may kontrol sa lahat, putang ina ninyo. Pagbayaran nyo lahat yan. Papantay rin ang paan yung mga hayop kayo. Diba? Mga kababayan. Ayaw nyo kumilos eh. Gusto nyo, ganyan ang buhay nyo. Anong gagawin ni Maharlika? Magalit lang si Maharlika. Magpalit-palit na ng outfit si Inday. At magsigaw dito, magalit. Yun lang ang pwede kong gawin eh. Dapat nga kayo nagagalit eh. Dapat di nga ako nagagalit eh. Dapat kayo ang nagagalit. Kasi kayo yung nakakaranas. Ako, hindi ko nararanasan yan. Hindi ko na naranasan. Ang naranasan ko lang baha sa Espanya at doon sa lugar namin dati. Pero once in a blue moon lang yun. Hindi yun lagi. Once in a blue moon, parang may pagkataon, I don't know kung ano nangyari. Sobrang baha talaga siguro. Yun lang. Kahit sa probinsya namin, yung baha. Yung, hindi nagbabaha sa amin. Yung baha man, yung hanggang dapa-dapa mo, hanggang paa mo lang. Ito yung ano mo, foot mo, dito lang yun. Oh?
Ngayon lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, bakit? Bakit? Tanga pa rin ba kayo? Kinakalbo na ang bundok. 'Di ba? Illegal quarrying, mining, flood control na pagnanakaw. Ito yung ugat kapag ang Pilipino ay ayaw manindigan. Silaway sa Batangas po siya, baha na din. Did I say? Yeah. Baha. Oo, tama. Sa Batangas, Silaway. Grabe din kanina yung sa kanya. Thank you, Frank Gonzales. Nakakalungkot kasi tayo mga nasa ibang bansa. Pwede sana kung meron tayo, pwede sana kung palitan mo yung utak mo, palitan mo yung memories mo na, I'm not from the Philippines, I'm from Thailand. Minsan ginagawa namin yan, di ba? Sa restaurant kami ni Harry. Where are you from? From Thailand, we're Thai. Buti na, hindi kami kinausap ng Thai. Kung nagkataon marunong ang waiter ng Thai, di nayari kami, di ba? But you cannot change your roots. You cannot change yung pinanggalingan mo. The reason why ito kami, kahit nasa labas ng bansa, concerned kami dyan sa nangyayari, kasi wish namin ang magkaroon ng magandang Pilipinas. Gusto nyo ng bangag na Pilipinas, na nag-o-orgy, nagpupukpukan, nagbubulian, nagnanakaw, nangingidnap, nanggigipit. My God. Then, pinatutukan nyo si Duterte. You compare nga, sige nga, i-validate nyo kung may nanonood ditong mga ulol na pinklawan at dilawan or bangagan. I-validate ninyo, i-compare ninyo nung panahon ni PRRD. Diba? I-compare nyo lang kung ilang beses kayo binaha. Kasi, eto ba, by the way, hindi ko alam kung gaano kalakas ang baha. Hindi naman ito sobrang lakas ng bagyo katulad nung Yolanda eh. This is just an ordinary malakas na tubig, malakas na ulan. At naranasan na natin yan. Lahat tayo na tumira sa Pilipinas, na mga nasa ibang bansa na, naranasan natin ang pinaka malakas at bunok-bunok nga ulan. Pero hindi naman binahaan ng ganito, di ba? Sabi ni Frankie, before hindi bumabaha dito sa Batangas, andyan ka pala Palangga, naulang dahil sa korap na bangag Palangga. I'm sorry, Palangga. I know you're there, nakipaglaban, pero hindi mo kaya mag-isa. Dapat lahat makipaglaban. Nakakagalit talaga, Miss Marlica, pwede lang sana, sabi ni Helen. I know, pareho lang tayo ng sentimiento. Right? Salamat po sa malasakit, sabi ni Robert. Yes, Robert. Kung pwede ko lang, di ba sabi ko sa'yo, kung sasabihin lang ni Lord ngayon, Maharlika, dahil maingay ka, ayaw mo silang tigilan, kukunin ko yung buhay mo, kapalit nilang lahat. Sabihin ko, mainit-init pa, sige kunin, hindi, wag mo muna akong kunin, sila muna kunin mo, Lord. Patayin mo na sila bago ako. Huli na ako. Ang importante, sigurado na sila nagurgur mo. Right? Kung pwede lang ganun. My life is okay. I mean, ang buhay, diba? Sabi nga na ang buhay una-unahan lang. But you make yourself, you make your life sa mundong ito na worth it naman. Okay? Na nilaban mo yung karapatan mo. Na hindi ka naduwag, katulad ng four coward Marines, hindi ka natakot sa mga bangag, katulad ng mga maleta kongresistas, ng mga sundalo, mga PNP, AFP, na mga putang inang mga duwag. Ang ina nyo, nagsunda-sundalo pa kayo, mga hayop kayo. May pasumpa-sumpa pa kayo. Protect! Anong motto ng mga hayop na yan? Natin mga protect na yan. Diba? Mga hayop kayo. Ayaw nyong labanan ang mga demonyo. Ano sabi? Basahin natin yung kanilang mission and vision. Ano sabi ng mga demonyo? To serve and protect. Anong pinotektahan ng PNP? Ang mga addictus. Mga ulol kayo, sana kunin na kayo ng baka kasi wala naman silbi ang buhay nyo. Sa totoo lang, kayo, PNP, lalahatin ko na kasi mga duwag kayo eh. Walang silbi ang buhay nyo sa Pilipinas. Para kayong mga parasite. Okay? Para kayong mga, hindi para, kayo ay sumisira sa lipunan dahil imbis na silbihan nyo yung bayan, sinisilbihan nyo ang mga demonyong pamilyang kanser sa lipunan.
Ang sabi nyo pa, alright, na poprotektahan ninyo ang what? Sabi niya, katuwang ng komunidad sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan, at public safety. Sabi ni Helen, PNP, protect the addict. Protect the addictus. True. Then sabi ng AFP, protecting the people, securing the state. Saan ang protection nila? Protecting the bangags and securing the maleta. Yan ang ginagawa ng mga ulol sa PNP and AFP to serve and protect the bangag, the addictus, the kawatan. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Walang mangyayari sa inyo kung hindi kayo maninindigan. Puro baha na lang. Tapos after ng baha, babalik na naman tayo sa, ito, tulad nito. Pulis nasawi matapos sagipin ang 2 kasamahan sa Cadiz City. Congratulations! Dahil putang ina, ayaw nyo manindigan. Yan. Congratulations, sir! Pulis nasawi sagipin ang 2 kasamahan. Hero? Yes. Congratulations sa pagiging hero. But, ano ang reason yan, ha? Ano ang reason bakit nasawi siya? Saan lugar, Cadiz? Bakit? Nasawi ang isang police officer matapos iligtas ang 2 kasamahan niyang tinangay ng malakas na agos ng ilog habang nasa routine seaborne patrol sa Sitio Bisan, Barangay Luna, Cadiz City. Sagra sa mga taga-Cadiz. Sige, abi. Namuyod si sir. Bakit namatay? Dahil, sino ang sa Cadiz? Yung Google dyan. Google dyan palaga. Sino ang kongresista nyo sa Cadiz? Ninakaw nila ang pera sa flood control. Kaya ang pulis nasawi. I don't know kung sino yan si sir. See? Ito sinasabi ko sa inyo. Tama ako, mali. Antayin nyo na malunod kayo isa-isa. You savor the burak. Diba? Sabi ni Caramel Capocin, sana si Auntie Claire na lang ang nalunod sa baha. Kung pwede nga lang natin i-lead ang baha, pumunta ka dun sa bahay ni Taratara. Pumunta ka sa Ilocos, pumunta ka sa loob ng Malacanang at anudin nyo silang lahat. Kung pwede lang na ganyan, di ba? Pero itong pulis na namatay, bakit? Sino may kasalanan yan? Ang bangag administrasyon. Kayong mga pulis, mga ulul kayo. Di ba? Kasi nanindigan kayo sa mga adik, hindi sa Pilipino. Ang pinoprotektahan nyo, mga adik, mga kawatan, nagpakatanga-tangahan pa kayo. Binigyan na nga kayo ng memorandum. Naalala nyo? Na wag manood kay Maharlika nung kasagsagan ng ating mga expose. Pinagbawalan kayo. Naalala nyo yung expose natin? Meron pang memorandum na tinanggalan kayo ng telepono, right? During the duty. Na huwag kayo magtelepono at huwag kayo manood sa social media. Ang tatangan nyo eh. Kasi ayaw ng bangag na malaman ninyo ang nangyayari. Para ayan, isa-isa kayong namatay. Sana lahat na lang kayo mga matay kung wala namang silbi ang buhay nyo. Sana malunod na lang kayo lahat. What's the point of being here in this fucking world? Kung wala naman parang saysay kayong mabuhay dito, ayaw nyo manindigan. Sunod-sunuran kayo. Di maayo pa magkalamuyod na lang kamutanan. At kunin na lang kayo ng delubyo. Di ba? At least may reason. Okay? May reason ang mga Pilipino ay wala na mga pulis. Naubos na. Kasi ang pinotektahan nila mga bangag. Gusto nyo ba yun? Magpakasupot pa rin kayo. Yung AFP, sige. Magpaniwala kayo kay bangag. Garahin nyo China. Doon, mag-focus kayo. Ang mga, what do you call it? Marine, Coast Guard, Punyeta, yan. Kayo, yung ilong ni Tariela, sundin ninyo. Magyera-gyera kayo. Makipagsabuatan kayo sa pagpapakalat ng mga kabaong dyan ni President Xi. Yan, i-provoke nyo yung China. Go! Go! Kasi yan ang gusto nyo eh. Mga king-ina nyo eh.
Ayaw niyo manindigan, kakagalit kayo, mga hayop kayo. And now what? Yung hayop ng Sandro Marcos. Punta na ako bago ako nag-iinit yung ulo ko, mga kababayan. Ano ba, nakakaawa kayo eh. Di ba? I don't know. I feel like parang gusto sumabog ng dibdib ko ngayon. Nakita niyo ba? Sabi ko nga, ang papakyut-kyut na lang ako kasi my hair is like Audrey Hepburn ang peg natin. But wala, hindi ko kayang magpatawa sa inyo. Sa ganyang klaseng itsura ng buhay natin dyan sa Pilipinas. Now, anong sabi ni Sandro Ulol? Ang sinungaling, may interview siya. Okay na? Sinabi niya na nanghingi daw sila ng tulong kay Pangulong Duterte noon, sa kampo ni Pangulong Duterte, pero daw mayroong usapan, nakipag-usap daw ang kampo ni Pangulong Duterte na sila daw ang mamimili, ang Duterte, ang mamimili ng mga i-appoint. Basahin na natin tong artikulo na to. Okay? Isang incumbent government official na kaalyado ng mga Duterte ang umano'y humingi ng kontrol sa pagpipili o pagpili ng Executive Secretary, Senate President at House Speaker bilang kapalit ng suporta ni then President Rodrigo Duterte sa 2022 presidential bid ni Bangag Jr. ayon sa hinihayag ng demonyong Adictus Bangag Sandro Marcos. Okay? Naalala ni Bangag Sandro Marcos demonyo kung paano sila ipinatawag ng kanyang ama sa Malacanang noong 2022 campaign sa panahong hinihintay pa nila ang official. Kaninong script to, Sandro? Sa nanay mong kidnapper, puki ng ina ka? Ang sabi daw niya, alright, nagpa-interview ang gago. Nandoon kami sa presidential guest house. Ipinasok at at that time, there was still no official endorsement from Malacanang. We were supposed to meet the president at the time, but instead, hinarap kami ng 3 tao. Sabi yun ni Adictus Sandro. Okay? We were put in front of 3 people and they essentially asked, anong plano mo? Anong magagawa mo para sa amin? Ang ganda ng script ng nanay mong gago, di ba? Yan daw. And then there was one person who's a sitting official now. And hindi ko na lang sasabihin, but that's a clue. Ano to? Si Senator Bongo? Dahil si Senator Bongo lang naman nasa likod ni PRRD, di ba? Sinabi niya kay Pangulo na sige, suportahan ka namin on the condition that kami yung mamimili ng ES. Kami yung mamimili ng Speaker, kami yung mamimili ng Senate President, basta marami silang hinihingi, sabi ni Ulol Sandro. When we left the palace, tumingin tatay ko sa akin, alam mo, kulang na lang patayin na nila ako. Sabi daw niya. Okay? Ito, sabi niya, part of me, tatanong siya yung paghiwalay-walay na ng unity team. But anyway, I will talk about that. Unang-una, sinungaling ang script ni Sandra Charis Demonyo Alpot Adictus. Why? To the last minute, hindi nagbigay ng suporta si PRRD sa tatay mong adik. Ang ginamit ng tatay mo si Mangga. Yung tiyahin mong manggagamit. Di ba? At niligaw-ligawan, mayroon pa nga marriage made in heaven. Umattend pa sa kasal ng anak ba yun ni Bong Revilla at ni, umattend si Inday at si Bangag. Di ba? Sila yung magkaano doon, ninong-ninang yata sila doon. Tapos kinuha ang optics, marriage made in heaven. Sara Marcos Duterte. Tuwa ako noon. Ako yung kabahagi pa ng mga Bangag. Sinungaling to, mga putang inan to, kaya dapat talaga binibitay sila lahat. Yeah. Puro kasinungalingan. Puro kasinungalingan. Lahat ito, maniwala ka, si PRRD, hihingi ng ganon. Hindi naman tanga yun si PRRD katulad ng mga Bangag na to. Tanungin kita, Charis. Totoo ba? Okay? Question na tanong ko na sa'yo. Okay? Totoo ba, allegedly, na pinalaglag mo yung anak mo kay yung jowa mo? Mamamatay tao ka ba? Pumatay ka ba ng bata sa sinapupunan? Puki ng ina ka? Yan ang tanong ko sa'yo, sumagot ka. Totoo ba yan?
na inutusan mong magpalaglag ang isang babaeng nabuntis mo. Totoo ba yon? Sumagot ka. Is that true? Mamamatay bata ka? May kinitil ka na bang bata? At totoo ba na pinatay mo sa sinapupunan ang batang walang kamalay-malay? And this lady, girl, if that's true, you speak up. Nakagalit, no? Mga demonyo. Buhay pa mga demonyo. Sana gurgur na sila lahat. Ay, mga kababayan, kawawang pamahal kong inang bayan. Dami pa dapat ito mga balita ewan ko, na na-stress ako kasi. Sino ba naman di may stress? 'Di ba nakita niyo ba yung baha? Nakikita niyo ba kung gaano kahirap? Okay? Yung ginagawa ng mga bangag sa inyo. Nakita niyo ba yan? I'm just praying so hard na magising kayo. Pero, minsan tinatanong ko sa sarili ko, anong ginagawa ko? Butangin na. Kinakalaban ko yung mga demonyo, tapos yung mga kababayan ko, wala lang. What's the point na makipaglaban tayo? But syempre, hindi ako titigil hanggat buhay pa mga bangag. Dahil dati ko silang kaalyado. Kasama ko sila. 'Di ba? Na akala ko ibabangon kayo sa kahirapan. Yung pala ilulubog kayo sa baha. Yan ang katotohanan. Right? Yes, Duchess Fiona. I know, right? You like another hair? Gusto niyo ba magpalit tayo ng hair? O mamaya na. Anyway, sa kabila ng galit ko kanina, hindi ako natutuwa na binabaha kayo. That's fucking sarcasm. Putang ina. Hindi ako natutuwa na may namatay na rider. Hindi ako natutuwa na may namatay na pulis. Ang gusto ko lang manindigan sana kayo. Sana tapusin nyo na yung mga demonyo. Yun lang. Wala naman ako ibang wish sa buhay ko. Diba? Matapos na ang mga demonyong nagpapahirap sa inyo. I'll see you again later. Magpapahinga lang ako, magpapahimasmasan lang ako sa galit ko kasi sobra yung ginagawa sa inyo but wala pa rin kayong action. Diba? So you have to do something. Sabi ko nga, ang baha, ang lindol, ang kalamidad, wala pong pinipili yan. Pulawan, Pinklawan, Duterte. Pero sana mas piliin nyo yung tama. Diba? Okay lang maging Pulawan kayo. Pulawan, Pinklawan. Pero kasi the fact na Pulawan pa rin kayo at Pinklawan kayo, ibig sabihin, nagpakatanga-tanga kayo. Pwede naman kayo pro-Filipino. Hindi yun naman kailangan gustuhin ng mga Duterte. Hindi naman kayo pinipilit na mag-Duterte supporter kayo. Manindigan lang kayo sa tama. Diba? Magalit kayo kay Sara. Hindi namin kayo pipigilan ng karapatan nyo yan. Pero sana man lang magising kayo na yung reason ng baha dahil kay Bangag.